Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Ivan from CRC Dasma Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Aming Diyos na dakila't makapangyarihan, marami pong salamat sa umagang ito na muli niyo po kaming ginising at pinigyan ng panibagong buhay. Dalangin ko po na samahan niyo po kami sa aming pong pagbubulay ng iyong salita. Bigyan niyo po ng inyong karunungan at kaalaman ng inyong lingkod, Panginoon, upang mabahagi po ng maayos at maintindihan ang ninanais mo sa mensahe o sa pagbubulay ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Ganon din, Lord, sa mga makikinig at nakikinig, Panginoon, sa aming tinapay mula sa langit, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa. Patuloy namin sa iyo inayaalay ang oras na to at sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila. Sa tanging pangalan mo, aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay babasa sa Joshua 12 verse 10. The King of Jerusalem and Hebron. O sa Tagalog po, ang mga hari ng Jerusalem at Hebron. Kapag po binabasa natin ang aklat ng Joshua, makikita natin ang talaan ng mga hari na tinalo ng mga Israelita sa kanilang pagpasok sa lupang pangako. Sa unang tingin po, parang simpleng listahan lang ito ng mga pangalan at lugar. Pero sa mas malalim po ng pagninilay o pagbubulay po ng salita ng Diyos, may mensahe po itong dala para sa ating pong mga mananampalataya. Sabi po dito, dalawa po sa mga hari na binanggit ay ang hari po ng Jerusalem at ang hari po ng Hebron. Bawat isa ay may kahulugan at larawan na maaari pong magturo sa atin ng mahalagang aral tungkol po sa laban ng pananampalataya at sa ating tunay na hari, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ang hari po ng Jerusalem, ito po ay naglalarawan ng huwad na kapayapaan. Sabi po, ang salitang Jerusalem ay galing sa salitang Salem na nangangahulugang kapayapaan. Pero noong panahong ito ay pinamumunuan ng hari na kung saan ito po ay laban sa Israel. At nakakatawag pansin na ang lungsod ng kapayapaan ay nasa kamay ng isang hari na masama. Parang larawan ito ng mundong ginagaya ang kapayapaan pero hindi naman totoo. Ano po ang makuha nating aral? Marami po sa mundo ngayon ang mga nag-aalok po ng peke o huwad na kapayapaan kung saan ang kapayapaan daw ay nagmumula sa kayamanan, bisyo, kasikatan o maling relasyon. Pero gaya po ng Jerusalem noon, may mga bagay po na ito ay nasa ilalim po ng maling hari o paghahari. Ang totoong kapayapaan po ay makakamtan lamang kapag po si Kristo ang tunay na nagahari po sa ating puso. At ito po ay matatagpuan natin sa 1:14 verse 27. Ang sabi po, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Doon naman po sa pangalawa, tungkol sa ang hari ng Hebron, ito naman po ay naglalarawan ng luma o maling alyansa. Ang salitang Hebron po ay may kahulugang pakikipagtipan o pakikipag-ugnayan. Noon po, ito ay lugar ng mga higante or anakim, kung saan ay kinatatakutan po ito ng marami. Sa halip to po, ng tunay na alyansa kay Yahweh dapat makita o matagpuan. Ang mga nakatira dito ay nagkaroon ng maling kasunduan at maling kaisipan. Ano po ba ang naging aral para sa atin? Maraming tao daw po ang gumagawa ng maling pakikipagtipan o nakikipag-alyansa sa mga kasalanan, sa maling gawi at sa mundong taliwas po sa kalooban ng Diyos. Ngunit tulad ng ginawa ng Diyos sa Hebron, winasak niya ang maling kapangyarihan upang ang tunay na pakikipagtipan ay manatili lamang sa Kanya. At dito po sa ating pong binasa sa Joshua 12:10, mas makikita natin kung sino ba ang tunay na hari at ito ang ating Panginoong Hesukristo. Ang dalawang hari na binanggit po sa Joshua 12:10 ay sumisimbolo lamang na maling pinuno po ng ating buhay. Yun po ay yung huwad na kapayapaan at ang maling tipan.
Pero sinasabi po na ang Panginoong Hesukristo ay dumating upang maghari, upang siya ang mangunang maghari sa ating buhay. Sabi nga po sa Pahayag 19 verse 16, at siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang makakapaglulot o makapagdudulot ng tunay na kapayapaan at tunay na tipan sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Kaya po ang ating pong conclusion, sa ating pong binasa sa Joshua 12 verse 10, ay hindi lamang po isang kasaysayan ng mga tinalong hari, kundi paalala po sa bawat isa sa atin na ang hari na kailangang malupig sa ating buhay, ang hari ng Jerusalem at Hebron, ay larawan ng huwad na kapayapaan at malintipan. Ang mabuting balita ay may isang hari na dumating upang talunin silang lahat. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman mga kapatid, huwag nating hayaang ang maling hari ang mamuno sa ating puso. Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa tunay na hari at tayo magtatagumpay sa lahat ng laban. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli ninyo po kaming samahan sa araw ng bukas, 5:30 AM para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at makapagpala at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga at God bless us all.